Maayong gabi sa inyong tanan. So maghatag na ko karon og update sa akong papa. I know mga about a month na to, no, pero syempre kay wala magud ko dito, so ang ako ang ma-share, ang ako lang pong na hibalan or unsay na realize ako gikan sa akong papa or sa akong kuya. More like akong kuya, kay syempre akong papa dili man gud na siya tigtingog. So I'm grateful kay kuan na ay nag-comment sa kuha dito sa first na ko nga video, si Valdon 3243. Salamat sa imuhang comment, o nag-reply ko sa iya nga kanang kuan lagi wala pa ko yung update, so mag-update ko. So salamat kaayo. Hopefully nakasabot siya kay Bisaya bayaan ako ang kuan diri akong language, right, or akong dialect. So Tagalog magud iyahang kuan di ari iyahang kanang comment. So Valdon, kung dili ka kasabot sa ako ang Bisaya, let me know. Pakisabi sa akin kung hindi mo na iintindihan yung Bisaya, kasi pwede rin naman ako magtagalog. Kaso lang parang jahi kasi ako magtagalog eh. Para sa akin either mag-i-English na lang ako or mag-Bisaya, kasi mas easier para sa akin kaysa sa magtagalog, kasi feeling ko parang jahi talaga sa akin. Pero I am going to try. So ito, 'di ba sabi mo na nagtatanong ka kung ano yung update ng papa ko. So kasi yung mama mo rin meron din siyang sputum, tapos nag-advise sila sa iyo na magpa-schedule by June 23rd. So anong ibig sabihin ng June 23rd? Yun ba yung yung re-evaluation date or appointment ng mama mo, or suggestion yun ng St. Luke's na magpa-appointment na ng visa appointment by the 23rd of June? Kasi sa amin kasi hindi kasi yun sinabihan. Ang natatandaan ko na sabi ng kuya ko is hindi raw pwede na magpa-appointment si papa unless tapos na daw lahat yung medical niya, yung re-evaluation. Kasi hindi naman daw natin alam kung ano yung resulta ng sputum. Kasi yung sputum kasi, diba, 3 beses yun. Tapos pag negative siya, great, pwede na silang mag-appointment. Pero kung positive yun, mag-treatment. Something like that. Yun yung naiintindihan ko sa mga YouTube videos na pinanonood ko. Now, so far, wala pa naman akong nakikita o napapanood na mga YouTube videos na nag-sputum sila na nagka-positive. So, wala akong idea or wala akong hindi ko alam. Wala talaga akong information about that, kasi puro lahat sila negative pag nagbalik sila sa St. Luke's. So yun yung alam ko. Galing sa mga tao na majority na napanood ko, nagpupunta sila dito sa US. Meron din sa Canada, meron din sa UK, pero ang alam ko, mas super strict daw yung US. So ayun, nag-comment back ako sa iyo na hindi pa namin alam. Yun kasi yun yung sabi. Now, tumawag ako sa St. Luke's. Hindi sa St. Luke's, yung sa US travel. Kasi, di ba meron silang information doon na, tatawagan mo sila. Di ba tatawagan mo sila, merong local na, yung family natin sa Pilipinas, pwede silang magtawag doon sa Manila. Magtatanong sila kung pwede pang magpa-appointment, diba? So, tinawagan, nag-attempt yata yung kapatid ko na manawag. Pero, wala naman daw sagot, puro busy. So, ako yung tumawag. Ano mo ba, nag-international call ako? Grabe, ang mahal. Grabe yung bill ko, yung asawa ko nga, sabi pa niya, grabe. So, ayun. Pero meron silang toll-free na kung taga-US ka, pwede kang tumawag dito. So, ginawa ko yun. Ginawa ko yung mga few weeks ago. Alam mo ba anong feedback nila sa akin? Sabi nila, no ma'am, you can't make an appointment through the phone, over the phone, because you will have to wait until your dad's reevaluation appointment is done. Because he has to be cleared prior to making that appointment. So, ako naguguluhan ako kasi sabi ko,
Eh, yung sa paperworks, 'di ba? Sabi nila, pwede kang tumawag at pwede ka ring magpunta sa sa website. Pero kasi yung website, naman palagi na lang naka-block ka, walang available na appointment. So, ano ba talaga, 'di ba? So, yun din sabi sa akin na hindi daw pwede tayong magpa-schedule. So, ang information na binigay sa mama mo, ba't iba kaysa sa akin? Alam mo, naguguluhan ako kasi sa totoo lang, parang feeling ko lang sana merong makakakita nito na galing sa St. Luke's na I'm hoping na you guys will take into consideration na kami na mga taga Mindanao or Visayas, lumilipad pa kami, 'di ba? Tapos nung sa case ko, parang less than a month lang nagka-visa appointment na si Papa. Tapos sabi nila kinakailangan 2 linggo bago ang visa appointment na magpa-schedule na ng medical yung papa mo. That's less than a month sa amin. Kasi April 4th, 'di ba? Tapos naka-schedule na kami March 21. Buti na lang naka-schedule kami. Nagpunta ata kami ng ng online again for that. So hindi nila iniisip na tayo na mga taga Mindanao or Visayas, pag once magbo-book tayo ng round trip ticket, 'di ba ang mahal nun? Pag masyadong malapit lang sa schedule na magpunta ka sa isang lugar. So I really hope na yung St. Luke's mag-take into consideration. Kasi hindi naman lahat dito sa Amerika na hindi naman kami hindi naman kami nagtatain ng ginto dito sa Amerika. Nagtatrabaho kami, nagsisipag kami para lang magkaroon ng pera. Kesa, there's a lot of like stereotype na pag andito ka sa Amerika mayaman ka. No, hindi. Kasi andito ka, nagtatrabaho ka, ang isipin sana ng mga tao, na oo nga Amerika kami, dollars. Pero yung expenses namin dito, yung binabayaran namin dito, yung binibili namin dito, puro rin dolyares. So sana maintindihan yun ng mga tao. Tapos isa pa, like for example, nun yan, nag-sputum na, diba? Tapos, ayun, papabalikin ka. Naiintindihan ko yun na meron kayong process and it's a standard process. I follow that here, diba? Pero, sana naman, especially yung mga senior citizen, matatanda na sila, diba? Matatanda na sila, tapos, siguro, I understand na kung sino yung nauna, yun yung dapat i-serve. Naiintindihan ko yun. Pero kaso lang, minsan kasi parang mas masyadong masela na sa mga matatanda na nagpapiyahe. Yun yung second na mga bullet points ba na sana i-take that into consideration. Tapos ang mahal naman dyan sa Manila, diba? Pero anyways, yun Valdon, yun yung sinabi ng staff ng St. Luke's sa kuya ko. Tapos yung nakausap ko, sabi nila, hindi raw pwede mag-appointment. So sabi ko, mag-aantay talaga kami. Pero, pag pumupunta ka rin sa portal nila, wala. Diba? You input everything there, yung information ng passport and everything. Pero, pag once na-complete mo na yun, at saka you're not a robot, okay? Tapos at the end of that, wala namang schedule, diba? Sinasabi lang na there's no schedule available. So, paano yan? So, ang gusto ko sana na isang beses na lang. Kasi, pang 3 beses na to 3 beses na to na pupunta yung papa ko sa Manila. First was, yung medical. Tapos, pinabalik after like about 2 weeks. Hindi nila gustong gawin right away. So, nagbalik yung papa ko after like about 2 weeks para magpa-sputum testing. Like, yun yung sabi ko, dapat kung sana pwede nilang i-take into consideration na especially taga Mindanao, taga Visayas, parang alam mo yun. So, at saka ngayon pangatlo na. So, gusto ko sana na andun na si Papa, pero meron din ako na intindihan na side na hindi naman natin malalaman kung negative or positive yun, diba? So, to secure the visa appointment, sana madali para sa atin na magpunta sa portal na
mag-create ng appointment, 'di ba? Pero hindi ang ano ang masyadong anong tawag nito? Masyadong difficult, 'di ba? Nakalimutan ko sa Tagalog. Anyways, masyado siyang masyado siyang difficult. So, bakit ba ganun? Sana merong makapag-advise sa akin galing sa St. Luke's or galing dun sa inyong call center na bakit ganun? Bakit hindi kami pwede makipag-usap na mag-request dun sa customer service representative ninyo sa US travel portal.ph na pwede na sana sila ang mag-appointment sa amin na tumatawag. Kasi yung portal ninyo, it's not very friendly. Parang, ewan ko. So, yun yung ang hindi ko maintindihan. So, sana, kung meron kayong instruction na ibibigay sa papeles, sa documents, dun sa mga applicants or mga patient ninyo, especially going abroad sa US, ilagay nyo naman dun sa papeles na yung appointment is talagang online. You know? So, what's the purpose of you having your call center if everyone is not going to help you make that appointment? That is my point. So, sana merong maka-provide ng feedback or kasagutan kung bakit ganun ang sistema dyan sa Pilipinas. Hindi ko lang siya maintindihan. Sana, merong mga sagot. Pero, everyone, okay lang naman kasi, di ba, we go through these things. So, I know parang nagve-vent ako, pero just know na every process is unique and different kahit the same visa application pa yan. But I also know na ang Panginoon, bibigyan tayo ng anong tawag nito sa Tagalog? Blessing. You know, bibigyan tayo ng blessing na kung para talaga sa atin to, para talaga sa atin to. Kung para talaga sa papa ko yan, para talaga sa papa ko yan. So, ngayon kasi Linggo, Sunday, so we went to church and gusto ko lang i-share sa inyo na today, despite of the challenges na we face, dun nga sa scripture, 'di ba, sabi doon na we have to be one and united. Kasi pag once we are one and united, it is easy for us to serve others. It's easy for us to, look past our personal weaknesses and our struggles. It is easy to forgive one another if we are one. And if we don't have an understanding about these things, kung wala tayong understanding, okay lang yun. Kasi, di ba, kung naghahanap tayo, we are seeking the words of the Lord, our Savior Jesus Christ. Iba-iba kasi yung maiintindihan natin. Kaya, para sa akin, it's so good. I think, ang saya-saya kung pinag-uusapan natin siya. Kasi, iba yung understanding ko, iba yung understanding ng mga tao. It's weird how I talk about my dad's visa, journey or application, all these things, and then I had to bring in about what I believe. But kasi para sa akin, it is good to share these things too. So kahit stress ako about this whole process, but I know eventually the Lord will provide the answer, or He knows everything. I'm still praying to have an understanding for this whole process. At saka I still pray about to have patience. Kasi para sa akin, parang tinitirada talaga, tina-target yung patience go throughout this process. But I know that everything will work out in accordance to His plan. And I have to believe and trust in Him that everything will work out. Including kay Valdon. So, hey, nagsabi ako sa doon, kung may email ka ba or para at least makipag-usap ako sa iyo, and para kung ano yung experience ninyo, at saka ma-share ko rin yung experience. So ayun na, sana magiging okay ang lahat. So just know that don't forget to serve, because you will find joy in serving others. So have a good night, everybody. Take care of yourselves, and the Lord loves you. Have a good night.